Hi everyone! My name is Irene, ang inyong kusinera. And for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. And yes, magvo-voice over ako sa video na ito para ma-explain ko sa inyo ang mga bagay-bagay. Pros and cons, lalo na sa mga first time parang ito gagawin para iwas palpak at hindi masayang yung inyong ingredients. Because for today's recipe ay gagawa tayo ng puto bigas using rice flour. So, let's get started. At dahil nga ito ay half kilo recipe, gagamit tayo dito ng half kilo ng rice flour. Tapos ay babawasan natin ito ng half cup. Set aside muna at gagamitin natin ito mamaya. Now we're going to add 1 cup of sugar. You may adjust the amount of sugar depende sa panlasa nyo. Pero para sa akin ay sakto na po itong 1 cup. At para naman sa ating pampalsa ay gagamit tayo ng 1 tablespoon na yeast. Instant dry yeast po ang gamit ko. And 1 tablespoon ng baking powder. Mix lang natin ito, then set aside muna. At para sa fluffy at malambot na puto ay gagamit tayo dito ng tanzong or yudani method na usually ay ginagamit sa paggawa ng tinapay. So sa isang pan ay lagay lang natin yung ating reserve kanina na half cup ng rice flour, then add 2 cups of water. At this point ay nakapatay pa yung kalan ko. Mix lang muna natin itong mabuti. Once na na-mix na natin itong mabuti, ay set natin yung ating kalan to medium-low heat. Then, continue lang sa paghahalo hanggang sa ma-achieve natin yung parang paste na consistency. Kung sa kahoy nyo naman ito gagawin, ay dapat alalay lang tayo sa apoy para maiwasan na masunog ito. So, dapat ganito yung texture niya. Set aside muna at balikan naman natin yung ating dry ingredients. At para naman sa ating dry ingredients, we're going to add 2 cups ng coconut milk or gata. Kung ayaw nyo ng gata, pwedeng fresh milk or evaporated milk. Then, mix everything well. Okay lang na ma-overmix nyo ito dahil ang rice flour naman ay wala itong gluten. Once na na-mix na natin itong mabuti, we're going to add our tanzong mixture. Take note, dapat ito ay hindi na sobrang mainit, pero dapat ay hindi din malamig. Mas maganda kung warm ito dahil pag sobrang init naman ay mamamatay yung ating yeast. So pag warm natin ito ihalo ay makakatulong ito sa activity ng ating yeast and less time sa pag-rest mamaya. Haluin lang po natin itong mabuti gamit ang ating wire whisk or kahit anong panghalo na meron kayo sa bahay. Kung sa tingin nyo ay masyadong malapot ang inyong mixture, ay mag-add lang kayo ng gata or water. 1 tablespoon at a time lang dahil iba-iba po ang absorption ability ng rice flour. Merong malakas mag-absorb ng liquid, meron ding hindi. Yung brand ng rice flour na gamit ko ay Arawan. At 2 cups lang talaga nilagay ko ng gata at di na ako nag-add pa. Kung napapansin nyo, medyo malapot yung consistency ng ating puto bigas mixture compare sa puto cheese na gamit ay all-purpose flour. Now, cover natin ito and rest for 20 to 30 minutes only. Guys, take note, since warm yung tanzong mixture natin, ay huwag ka na sumobra ng 30 minutes sa pag-rest dahil pag sumobra ka ay aalsa na masyado yung ating mixture at magkakreate na ito ng maraming bubbles. Experience niyo po ba yung pag nag-i-steam kayo ay ang ganda ng alsa at umbok pero pag inahon nyo na sa steamer ay biglang nagde-deflate ito. Dahil yan sa nasobrahan po ito sa pag-rest. After 20 minutes, yes, 20 minutes ko lang ito na-rest, dapat ganito na yung ating mixture. May nakikita na kayong bubbles or air pockets. Pag wala kayong nakitang ganito, ibig sabihin di na active yung yeast na nagamit nyo. Bago ito ilagay sa molder, make sure na haluin mo na ito mabuti or else hindi magiging makinis yung outcome ng inyong puto bigas. No need na po na i-grease yung mga molder. At this point ay dapat nakapagpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer para diretso salang na ito sa ating steamer basket.
And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating nagmamagandang puto bigas. Perfect itong pa-order lalo na ngayong bare months na at perfect din ni partner sa kape. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda na pwede din pangbenta gamit lang ang abot kayang halaga. Thank you guys for watching and happy cooking!